Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta po kayo lahat dyan? Ayun guys, ang gusto kong i-share sa inyo ay kung paano mag-estimate ng steel truss. Ito yung pinadala ng ating kababayan. Ito yung design ng kanyang roofing. Ito ay 4 aguas style. So hindi ganun kadali mag-estimate ng 4 aguas, lalo na kung maraming design. Pinadala niya guys ang roof plan at ang yung roof framing plan. Sinad din niya guys yung mga elevations and sections. So bago natin estimate yan guys ay kailangan natin gumawa ng ating drawing para mas mapadali ang ating pag-estimate. Ito guys yung ginawa kong roof plan at yung roof framing plan. Dito sa ating roof framing plan guys ay makikita nyo yung mga T1, yan yung mga trusses 1, T2, trusses 2 at T3. Meron din tayong HT1 o kaya hip truss 1, hip truss 2 at saka hip truss 3. Ito guys, yung ating trusses diagram. Nilagyan ko na ng dimension yung kanyang top chord, bottom chord, at saka yung web members, pati yung king post, para mas mapibilis ang pag-estimate natin. So guys, paano ba mag-estimate ng trusses? Dito tayo guys sa T1, yung truss 1. Bali, times 4 ang truss 1 natin. So pag i-total nyo guys yung measurement ng top chord, bottom chord, at web members ng T1, at saka i-multiply nyo ng 4 kasi 4 yung trusses natin. So 68.44 meters ang length. Ang total length ng T1 natin. So kung gusto nyo kunin ang quantity ng trusses sa T1 ay divide nyo lang yan ng 6 meters. Kasi 6 meters ang length ng isang angle bar natin. Pero kasi pare-parehas ang top chord, bottom chord at web members natin. Ang gagamitin natin ay 316 by 2 by 2 angle bars. So lahat ng trusses natin, T1, T2, and T3, at saka yung half truss 1, half truss 2, at half truss 3, ay i-total natin lahat ng total length, and then i-divide natin ng 6. Yan ang quantity ng ating angle bars na gagamitin. Kagaya nito guys, hip truss 3, times 3 ang hip truss 3 natin guys, kaya kung ano yung total length na makakalculate nyo sa top chord, bottom chord, and web members, ang nakuha natin guys ay 25.17 meters. Pati dito guys sa truss 2, isa lang ang truss 2 natin guys. So 19.83 meters. Dito naman tayo guys sa purlins at fascia board. So unahin natin guys yung purlins. Nilagyan ko na yan ng mga measurement or dimensions. So i-total nyo lang lahat yan guys. Ang dimension na nilagay natin dyan. At yan na, yung total length ng ating purlins. I-divide na lang natin yan ng 6 para makuha natin yung quantity kung ilan ang purlins na ating gagamitin. Parehas din yan guys sa ating fascia board. I-total din natin lahat sa eaves kung ilan yung kakapitan ng ating gutter. Ayun na, yung total length ng ating fascia board. I-divide lang natin ng 6 para makuha natin yung quantity ng ating fascia board. Sa aking design guys, ito yung style ko na mag-design ng eaves sa may kabitan ng fascia board. Nasa taas yung 2x3 purlins at mayroon akong 2x6 purlins sa ilalim. So ganyan ako mag-design guys. So ganyan ko binase ang aking estimate. Ito na guys yung summary ng ating estimate. Yung trusses natin, top and bottom chord and web members. Ang gagamitin natin ay 316 by 2 by 2 angle bar. Total length ay 384.32 meters divided by 6. 6 meters ang length ng ating angle bar. Is equivalent to 64.05 or 65 pieces. Mag-plus na lang kayo guys kasi kailangan nyo sa mga support at braces ninyo. Kasama na rin yung mga raptor na hindi natin sinali kanina sa estimate. Yung mga pang-raptor, supporta lang yon para sa purlins. Para mas matibay ang purlins natin. So sa fascia board naman guys, ang gagamitin natin ay 2x6 C purlins. 1 mm ang kapal or 1.2 mm para mas makapal siya. 54.56 meters ang length, total length. Divide natin by 6 is equal to 9.09 or 10 pieces ang kailangan natin sa fascia board. Dito naman tayo guys sa purlins. Ang gagamitin natin na materials ay 2x3 C purlins. 1.0 mm ang kapal ng ating purlins. Ang total length natin ay 284.66. Total length ng purlins natin. I-divide natin sa 6 is equal to 47.44 pieces. I-round up na natin. So 48 pieces ang kailangan natin sa purlins.
Magdagdag na lang kayo dahil sa 4 August ay maraming tabas, lalo na sa may Reds area. Mga kunti lang naman nadagdag natin, mga 1 piece or 2 pieces. At mayroon tayong karagdagang materials kung 4 August kasi kailangan natin ng support sa may Reds and Valley. Ito yung Reds and Valley nailer na patungan ng roofing natin at yung patungan ng valley gutter. Ang materials natin ay 316 by 2 flat bar. Ang total length ay 133.44 meters. Divide natin sa 6 is equal to 22.24 pieces or 23 pieces ang kailangan natin. So guys, ganito lang mag-estimate ng steel truss. Sana ay may natutunan kayo kung paano mag-estimate ng steel trusses. Napaka brief and concise lang ang ating explanation. Kung may mga tanong kayo guys, at di maliwanag yung explanation ko sa inyo, mag-comment lang kayo. Pwede na rin kayo mag-direkta sa aking Facebook page. Arky Peter, ang ating Facebook. At sa mga ka-OFW natin guys, at mga kababayan natin na gustong magpatayo ng bahay, huwag niyo pong kakalimutan guys, kumuha ng isang architect guys, sa arkitekto sigurado. Andyan guys ang aking family of architects, ang aking kapatid, Architect Pipito Monar, ang pamangkin ko guys, si Architect Ariel J. Monar Abellada, Architect Carlyle Monar Pataksil, at ang anak ng aking kapatid na architect ay si Engineer Patrick Vince Laigo Monar. I-message nyo lang ako guys sa aking Facebook, Arky Peter, kung may plano kayo magpatayo ng bahay at kayo ay aming tutulungan. Sa mga di pa po nakasubscribe sa aking channel guys, huwag nyo pong kakalimutan, pakiclick ang subscribe at bell button upang updated kayo sa mga susunod nating mga video. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, ang inyong pong lingkod, Architect Peter Monar.